Mama, ano pong gagawin ko? Dapat ko bang tulungan si Joshua para sa anak niya kay Claire? Tanong ni Juliana sa ina. Sinabi na nito ang pinag-usapan nila ni Joshua kahapon, at gulong-gulo na ang isip niya. Anak, alam mo na dadating ang ganitong pagkakataon, na magkikita kayo ni Joshua. Hindi naman habang buhay na magtatago ka. Hindi mo din mate at tago ang mga anak mo. Basta ang isipin mo kung ano ang makakabuti sa kanila, sagot ni Alicia saka inihilig si Juliana sa kanya. Kung ano mang desisyon mo, andito lang kami sa likuran mo, dagdag nito. Napaluha si Juliana. Alam niya na magkakaharap sila uli ni Joshua. Hindi niya mate at tago ang mga anak sa ama nila. Paano niya ipapaliwanag sa kambal na hindi ordinaryong tao ang ama nila? Natatakot siya na baka hilingin ng kambal na makasama ang tatay nila. Lumaki sila na walang ama na kinalakihan. Paano kung hilingin din nila na mabuo sila na isang buong pamilya? Ayaw niyang mabigo at masaktan ang mga anak niya. Pero kailangan niyang gawin ang tama kahit na masakit. Sigurado ka na bang ipakilala mo sina kambal sa tatay nila? Tanong ni William habang inaayos ni Juliana ang buhok ng kambal. Oo, saka paano ko pa mate at tago sina kambal, alam na niya na may anak kami. Saka para na din ito sa kambal at sa anak ni Joshua, sagot ni Juliana. Hindi ka ba kasama doon? Tanong ulit ni William. Hindi para sa akin. Hindi ko pa din nakakalimutan ang mga ginawa niya sa akin noon, sagot ni Juliana. Ang puso mo ba nakalimot na? Tanong ulit ni William. Napatingin naman ng matalim si Juliana sa bayaw. Bakit ka ba tanong ng tanong? Ang intindihin mo iyong mag-ina mo. Mamaya niyan palitan ka pa ng kapatid ko, biro ni Juliana, para makaiwas sa mga tanong ni William. Hoy, Juliana, hindi mangyayari iyon. Patay na patay kaya sa akin ang kapatid mo, ani William na proud sa sarili. Hala, baka ikaw. Naging underdesaya ka na nga, panunokso pa ulit ni Juliana. Okay lang kahit underdesaya ako, basta masaya si Mrs., walang gatol na sagot ni William. Napasimangot naman si Juliana. Tinamaan siya sa sinabi ni William. Dahil noon hindi naman naging masaya si Juliana, noong nagsasama pa sila ni Joshua. Sige na, pupuntahan ko muna ang mag-ina ko sa bahay. Baka hinahanap na ako ng kapatid mo. Basta kapag sinaktan ka ulit, sabihin mo sa akin, paalala ni William. Hindi na mangyayari iyon, pahabol na sabi ni Juliana, habang nangingiti si William. Lumakad na paalis si William. Nay, saan po tayo pupunta? Bakit po bihis na bihis tayo? Tanong ni Jillian. Mga anak, magkikita na kayo ng tatay nyo. Pero gusto ko behave kayo ha, bili na sabi ni Juliana sa mga anak. Yehey, may tatay na kami, sabay na sabi ng kambal na tuwang-tuwa. Masaya si Juliana na makokomplito na ang pagkatao ng mga anak niya. Hindi niya masisisi ang mga anak, na kung minsan ay naghahanap sila ng kalinga ng isang ama. Kaya nga sobrang malapit ng kambal kay William. Dahil ito ang tumayong pangalawang ama ng mga anak niya. Hawak niya sa tig-isang kamay ang kambal na napapagitnaan siya. Kinakabahan siya, habang tinatahak nila ang daan papunta sa kwarto ng anak ni Joshua. Ang mga anak naman niya ay hindi maalis ang ngiti ang excitement na makikita, at makikilala na nila ang tatay nila. Anak, basta kapag kinausap kayo ng tatay behave ha. Ayoko ng maraming tanong, saka huwag masyadong maingay sa loob, dahil may sakit ang kapatid niyo, na kayo kong bili ni Juliana sa mga anak. Okay po nanay, sabay na sagot ng kambal. Huminga muna ng malalim si Juliana, saka ipinihit ang pinto. Nauna siyang pumasok, at sinalubong siya ng ngiti ni Joshua. Napansin ni Juliana ang batang nakaupo sa hospital bed. Ito yung batang umiiyak, at nagpanggap pa siyang nurse para lang maalo ito. Nurse Julie, tawag ng batang lalaki. You know her son? Nagtatakang tanong ni Joshua. Tumango ng ulo si Clay, bilang sagot sa ama. Ngumiti si Juliana, saka hinhila na ang kambal papasok sa loob ng kwarto. Nagulat si Joshua nang makita ang dalawang batang babae, na hawak ni Juliana sa magkabilang kamay nito. Sinusundan niya ng tingin ang mga ito, habang papalapit sa anak niyang si Clay. How are you Nurse Julie? Tanong ni Clay. Okay lang ako. Hindi talaga ako nurse, nahihiyang amin ni Juliana. Mga anak mag-hi kayo sa kapatid niyo, utos ni Juliana sa kambal. Hi, sabay na sabi, at sabay na kumaway ng isang kamay.
Oh my, I can't believe it. I have two beautiful daughters, nasambit ni Joshua sa sarili saka napaiyak. Ngayon sobra niyang na-realize na napakalaki ng kasalanan niya sa babaeng mahal niya, at ina ng mga anak niya. Mga anak siya ang tatay niyo, turo ni Juliana kay Joshua, noong nilapitan nila itong mag-ina. Nakatulala pa din si Joshua, habang kinakabisa ang mukha ng mga anak niya. Napangiti siya na kamukhang kamukha niya ang kambal. Doon niya napatunayang mahal talaga siya ni Juliana. Tumayo siya at pumantay sa kambal. Saka ibinuka ang dalawang kamay. Can I have a hug, mga anak? Tanong ni Joshua sa kambal. Nagtinginan muna sina Jillian at Jillian. Bago tumakbo palapit sa ama, at niyakap ang kanilang tatay. Buong higpit na niyakap ni Joshua ang mga anak. Tumulo ang luha niya. Napakalaki ng kasalanan niya sa mga anak. Hindi man lang niya nasubaybayan ang paglaki ng mga ito. Lalo na noong ipinagbubuntis sila ng nanay nila. Thank you, sabi ni Joshua kay Juliana, habang yakap pa din ang mga anak. Napaiyak na din si Juliana sa tagpong iyon. Alam niyang masaya ang mga anak niya, dahil nakilala na nila ang tatay nila. Tatay, uuwi po ba kayo sa bahay kasama namin? Tanong ni Jillian. Si Jillian ang laging matanong sa kanilang dalawa. Hindi gaya ni Jillian na tahimik lang ito palagi. No baby, binabantayan pa ni tatay si kuya, pagsisinungaling na sagot ni Joshua. Saka bumaling kay Juliana. What is their name? Tanong ni Joshua. Si Jillian, may nunal siya sa taas ng labi. Maliit lang iyon at hindi kaagad mapapansin. Siya naman si Jillian ang tahimik sa kanila, pakilala ni Juliana sa mga anak. Mga anak siya ang tatay Joshua nyo, sabi pa ni Juliana. Ngumiti ang kambal sa kanilang ama. Hinawakan ni Joshua ang dalawang anak, para igiya papalapit sa panganay niya, Jillian. Jillian, this is your kuya Clay, pakilala ni Joshua sa anak na lalaki, sa kainakbayan si Clay. Hi po kuya, bati ni Jillian. Hinayaan ni Joshua ang tatlong bata na maglaro, para magkakilala ang mga anak, saka binalingan si Juliana na nasa likod nila. Salamat kasi hindi mo ipinag-Kate na makilala ko sila. I'm so happy na may kambal pala akong anak. Thank you too for bringing them here in this world, nakangiting sabi ni Joshua. Hindi nga ako makapaniwala na kambal ang magiging anak ko. Wala naman kasi sa lahi namin, at alam kong wala din sa inyo, saad ni Juliana. Siyang pasok ng doktor ni Clay, kasama ang isang nurse. At nilapitan si Clay. Mga anak, dito muna kayo kay nanay, utos ni Juliana sa kambal. Lumapit naman ang dalawang bata. At lumapit si Joshua sa anak na si Clay. Mr. Simpson, we will do some test para sa kanila. Good thing na dalawa sila para makita natin kung sino sa kanila ang possible na magiging donor ni Clay, sabi ng doktor at chinek ang vital signs ni Clay. We need transfusion of blood, para kay Clay tomorrow. Pero ngayon mukhang maganda ang lagay niya, dagdag pa ng doktor. That's a good sign, right doctor? Tanong ni Joshua. Sa ngayon maayos ang kondisyon ni Clay, pero hindi natin masisiguro sa mga susunod na mga araw, sagot ng doktor. Aalis na po kami, and I'm hoping na magiging positive ang results, paalam na sabi ng doktor kay Joshua. Thank you po doc, sabi naman ni Joshua. Tumango ito sa kanya, at umalis na kasama ang nurse. Did you hear that son? I know na magiging maayos din ang lahat, masayang sabi ni Joshua sa anak, at niyakap nito si Clay. Nakatingin lang ang mag-ina sa mag-ama. Pakiramdam ni Juliana nakakaawa ang anak niya. Dahil parang nakikihati ang mga anak niya ng panahon sa kanilang ama. Niyakap niya ang kambal. Binalingan ni Joshua ang kambal. Calm mga anak, aya ni Joshua sa kambal, na ikinabigla ni Juliana. Pinalapit naman ni Juliana ang mga anak sa ama nila. Gusto niyo bang makilala ang grandpa, at great-grandpa niyo? Tanong ni Joshua sa kambal, na ikinalaki ng mata ng kambal. Talaga po, may lolo pa po kami, at saka great-grandpa. Wow! Masayang sabi ni Jillian. Narinig mo iyon Jillian? May lola na tayo, may lolo na din tayo, saka great-grandpa. Yehey! Tuwang-tuwa sabi ulit ni Jillian sa kakambal. Nakangiti lang si Jillian sa kakambal niya. Tumulo ang luha ni Juliana sa narinig sa anak. Ngayon lang niya nakitang masayang-masaya ang mga anak. Ang kompletong pamilya na hindi niya maibibigay sa mga anak,
ang nakakapagdagdag ng lungkot sa kanya. Ayaw niyang masaktan ng mga anak dahil doon. Magandang araw po, bati ni Joshua, at kinuha ang kamay ni Alicia para magmano. Nagulat naman si Juliana sa ginawa ni Joshua. Kawan ka ng Diyos, ani Alicia kay Joshua. Zinab, Zia, si Joshua pala ang tatay ni Nakambal, pakilala ni Juliana kay Joshua. Mga kapatid ko sila, dugtong ni Juliana. Tatay, pasok ka na po sa bahay namin. Dito ka po na matutulog ha, katabi po namin ni Jillian, aya ni Jillian sa ama. Tumango na lang ng ulo si Joshua, at sinakian ang gustong mangyari ng mga anak. Pero alam niyang malabo yung mangyari, dahil alam niyang galit pa si Juliana sa kanya. Dumating naman si William kasama ang kanyang mag-ina. Nilapitan ito ni Joshua at nakangiting binati ang mag-asawa. Pero nabigla silang lahat ng isang suntok ang ibinigay ni William. Han naman, saway ni Jane sa asawa. Gusto ko lang makaisang suntok dito sa kumagnata. Nang makaganti naman ako, at may ganti ko ang bilas ko, katwiran ni William. Pero hindi sa harap ng mga bata. Tinatakot mo sila inis na din na sabi ni Jane. Okay lang, deserve ko naman ito, singit na sambit ni Joshua. Napangisi lang si William, at hinampas siya ng asawa sa braso. Okay ka lang ba talaga? Gamutin na muna natin iyang pasa mo, sabi ni Juliana. I'm okay, don't worry, hindi masakit, napangiti si Joshua sa nakikitang concern ni Juliana sa kanya. Kailangan na nating umalis, dahil baka gabihin pa tayo sa daan, dagdag pa ni Joshua na niyaya na silang umalis. Ma, ready na po ba kayo? Aalis na po tayo, tanong ni Juliana sa ina. Tumango ng ulo si Alicia at ngumiti. Ito ulit ang unang araw na makakaapak siya ng Quezon. Ang lugar kung saan binuo nilang mag-asawa ang kanilang pamilya. Sana ngayon iingatan mo na sila, madiing bilin ni William. Ngumiti at tumango ng ulo si Joshua. Habang naghihintay sila ng result sa test ng kambal, ay napagkasunduan nilang dalawin sa Quezon ang kanyang lolo Juan. Para na din ipakilala ang apo nito sa tuhod. Kasama sina Zinab, Zia at ang mama ni Juliana. Hindi nakasama ang mag-anak ni William, dahil kapapanganak pa lang ni Jane. Nakarating na sila ng Quezon, at sinalubong ni Juan Miguel ng yakap ang apong si Joshua. Hindi niya inaasahan ang pagbisita nito. Nagulat pa siya na kasama nito ang dating asawa. Iho, salamat naman at dinalaw mo ako dito, masayang niyakap ni Juan Miguel ang apo. Saka malungkot na binalingan si Juliana. Juliana, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang mga nangyari, at wala akong nagawa, hingi ng paumanhin ni Juan Miguel, habang hawak ang dalawang kamay ni Juliana. Lolo, tapos na po iyon. Saka wala naman po kayong kasalanan sa akin, sagot ni Juliana na namumula na ang mga mata, nang maalala ang nakaraan. Ang lahat ng paghihirap na naranasan niya kay Joshua. Nahihiya ako sa papa mo dahil sa mga nangyari, napahikbi na ang matanda, sa kaniyakap naman ito ni Juliana at inilo. Pati si Joshua ay hindi na napigil ang maging emotional. Siya naman talaga ang may kasalanan ng lahat, at walang ibang dapat sisihin kundi siya lamang. Alolo, sina Jillian at Jillian po. Mga apo nyo sa tuhod, singit na pakilala ni Joshua sa kambal. Napalingon si Juan Miguel, at kumalas sa pagkakayakap kay Juliana. Nanlaki ang mga mata, na mayroon siyang dalawang apo na babae. Lalo siyang napaiyak, saka hinawakan isa-isa sa pisngi ang kambal. Kinabig niya ito ng mahigit na yakap. Mga apo ko, patawarin niyo si Lolo, dahil hindi ko kayo agad kinilala noon, umiiyak na sabi ni Juan Miguel sa kambal. Kumalas sa pagkakayakap ng matanda ang kambal. Saka pinahid ang mga luha ng kanilang lolo. Lolo, hindi ka po ba natutuwa na nakita mo kami? Inosenteng tanong ni Jillian. Pareho na silang malungkot, sa nakikitang paghagulgol ng kanilang great-grandfather. Umiling-iling ng ulo ang matanda. No mga apo, masayang masaya si Lolo. Sobrang masaya, kasi nasa harap ko kayo ngayon at nayakap. Pasensya na kung umiyak si Lolo, sagot nito sa kambal. Huwag na po kayong malungkot, Lolo. Kami din po ni Jillian ay masayang masaya, tura ni Jillian sa lolo niya, at niyakap ulit ang matanda. Kumalas sa pagkakayakap si Juan Miguel sa kambal, at hinarap ang dalawang bata. Gutom na ba kayo mga apo? Nakangiting tanong ni Juan Miguel sa kambal. Opo, sabay na sagot nila na nakangiti na din.
Tara na sa loob ng mansyon, at nang makakain na kayong lahat, aya ni Juan Miguel sa kanila. Si Juliana at Joshua ay hinawakan sa tig-isang kamay ang kambal, habang pumapasok ng mansyon. Nakangiting tinitingnan niya ang mga apo. Masaya sana sila kung hindi nasira ang pamilya nila noon, nasabi ni Juan Miguel sa sarili. Juan Miguel, sina Zinab at Zia po mga anak ko na din po sila. Sila po ang kumupkop kay Juliana, noong umalis siya sa poder ni Joshua, pakilala ni Alicia sa magkapatid. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa apo kong si Juliana, nakangiting sabi ni Juan Miguel sa magkapatid. Wala po iyon. Mabait po si Ate Juliana. Kaya po magaan ang loob namin sa kanya, sagot ni Zinab. O hala sige na at pumasok na kayo, nang makakain na din kayo, yakag ni Juan Miguel sa magkapatid. Tumungo ng ulo ang dalawa at ngumiti sa matanda. Saka binalingan ni Juan Miguel si Alicia. Alicia, humihingi ako ng tawad sa lahat ng nangyari sa anak mo. Alam kong napakalaki ng pagkukulang ko, dahil hindi ko nagabayan si Joshua, at hindi na itama ang mga maling ginagawa niya noon kay Juliana, na kayo kong sabi ni Juan Miguel. Sa totoo lang kapag nagkaharap kami ngayon ni Jose, hindi ko alam ang mga sasabihin ko sa kanya. Lalo na nasaktan ang anak niya ng apo ko, dagdag pa nito. Juan Miguel, hindi natin hawak ang damdamin nilang dalawa. Kahit gaano natin kagusto silang dalawa bilang mag-asawa, ay wala pa din tayong magagawa, kung nangyari ang lahat ng iyon. Ako ay madaling magpatawad kahit na anak ko ang nasaktan. Masasabi kong natututo si Juliana at naging matapang na babae ang anak ko, dahil sa nangyari, mahabang sagot ni Alicia. Iyong bukirin, nasa pangalan mo pa din. At andoon pa din ang kabong dati ninyong tinirhan. Lagi ko yung pinatitingnan sa mga tauhan ko, at kapag may sira ay ipinaayos ko. Kung maisipan mong tumira ulit doon, ay iyon pa din iyon, sabi ni Juan Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Alicia. Akala niya ay nawala na ng tuluyan ang bukirin sinasaka ng nasirang asawa noon. Ang nag-iisang alaala ng namayapa niyang asawa. Salamat Juan Miguel, masayang sabi ni Alicia. Gumanti ng ngiti ang matanda. Masaya silang lahat, lalong-lalo na si Joshua. Ngayon lang nabuo ang pamilya niya na sinayang niya noon. Grabe ang pagsisisi niya sa huli. Ang pagpili niya kay Claire over Juliana. Ang babaeng minahal siya ng totoo. Ang babaeng inalay ang lahat sa kanya. Ang babaeng sinaktan at nagdusa sa ngayon. Ngayon gagawin niyang tama ang lahat. Hindi pa man siya lubusang mapatawad ni Juliana. But he will never hurt Juliana again. Siya mismo ang maghihilom ng mga sugat ni Juliana, na siya mismo ang gumawa.